bro, mga sis, na mga anglers natin dyan. Today, magre-repair tayo ng reel natin na Ultra Power 1000 series. Ayan, tinatanggal natin yung mga parts ng Ultra Power para makita natin kung ano-ano dapat natin lilinisin. Sa ngayon, mga bolt, saka screw, tapos yung spool tinatanggal natin, yung bell tinatanggal din natin, yung sa mga screw din at delete, tapos yung handle niya tinatanggal din natin, yung mga bearings para makita natin yung mga gumagana pa or di na. Sa ngayon yung mga bearing natin okay naman, yung mga bearing natin kasi maintenance naman yung mga bearing natin. At yung ginagamit natin na mga panglinis dito is yung nandyan na red yung lalagyan, ay yun, yan ay Fuji. Tas yung meron tayong singer dito sa reel at oil pang reel talaga. Ayan po, inugasan natin ng Fuji yung katawan ng reel natin para makuha yung mga medyo madudumi. Tas pinupunasan natin ng pinupunasan natin. Sa ngayon is ayan po guys, lahat po ng mga parts niya is huhugasan talaga natin ng Fuji. Kung wala ka naman Fuji, pwede rin yung mga gas natin dyan kasi hindi naman natatanggal yung mga paint niyan. Yan po guys, sa akin nalinis na natin yung isang parts. Tas i-clean din natin yung ibang parts na dapat ililinisan natin. Kaya ayan, nagamit na naman tayo ng mga panglinis. Yan guys. Ayan naman guys, yung mga gears naman natin yung lilinisan natin using Fuji again. Ito po guys is malinis po talaga pag gagamit tayo ng mga nakakatanggal po talaga siya ng mga dumi sa mga gears natin. Pero pag kasi yun nga, pag tagal mo nang maglinis nito is meron talagang nag-stain na mga maiitim sa gear natin. Pero no worries naman kasi hindi naman sira yung mga gear natin. Ayan, hinugasan natin ng mga panglinis like Fuji. Like I said guys, pwede yung mga gas natin para panglinis dyan. Pero kasi sa akin meron tayong Fuji, kaya ayan, yan yung nililinis natin pang sa gear natin. Tas yung sa mga ibang parts ng gear natin, katulad niyang hinahawakan ko guys, medyo kita nyo naman, medyo madumi na. Normal po yan talaga kasi ginamit mo na eh. Pero mayroon ka mabibili yan sa Shopee na mga gears kung gusto mo talagang malinis. Pero wala namang problema yan kasi dumi lang yan ng paggagamit mo. Pero overall hindi naman siya sira. Huwag mo lang kalimitan na linisin yung linisin mo ng maigi yung mga dapat linisin dito. Ayan yung bearing natin. Tinatry natin yan na okay ba siya, gumagana pa ba siya. Pero wala namang problema. Ayan, linis talaga siya. Sa paglilinis ng bearing guys, pwede natin gamitan ng Fuji talaga na panglinis. Wala namang problema yan. Huwag yun lang gamitin yung W40. Not recommended talaga yung W40 guys kasi ang problema kasi sa W40, maganda siyang gamitin for tanggal ng mga madudumi sa katulad ng mga rust na sa reels natin. Pero problema yung sa bearing natin, meron kasing grasa yan.
pag dina-W40 mo, natatanggal yun. Kaya yun nga, di talaga siya recommended kasi natatanggal yung grease ng bearing natin. Kaya hindi na masyadong nag-work yung bearing natin. Kaya dapat Fuji or Singer lang. Ayan naman guys, pag maglalagay naman tayo ng grease at oil dito sa mga bearing natin, dapat pakunti-kunti lang. Huwag mong damihan kasi iitim din yan pag nasok yun sa water eh. Pag tinatagal, mas lalong mahirap tanggalin yan. At maiitim yung mga gears natin. Kaya konti-konti lang. Okay naman kung madamihan mo ng oil, wag lang yung grease talaga. Konti lang talaga yung grease natin na ilalagay. Para safe yung mga dumi sa loob na hindi dadami. Kasi lalapot yan eh, yung mga grease pag dinamihan mo, lalapot yan. Unlike sa oil, like Singer or yung pang grease pang oil talaga ng rail, walang problema yan kahit damihan mo, walang problema yan. Kontihan mo lang yung grease talaga. Ito naman guys, yung sa gears sa loob, nilagyan natin ng grass or grease, konti lang, tas binalik natin, tas nilagyan natin ng konting oil para mas smooth yung pagtakbo, pag-ikot niya. Tas yung sa gear naman natin, nilagyan natin ng grease again po, konti lang po talaga yung ilalagay natin dyan. Huwag mo masyadong damihan. Kasi lalapot talaga yan pag dinamihan mo masyado eh. Tapos yung ganyan, binalik natin. Yun, tinry natin yung pag-ikot niya is okay ba, wala bang problema. Tapos nilagyan na namin natin ng oil para mas smooth talaga. Like I said guys, okay lang damihan ng oil, wag lang yung grease talaga. Yan po, nilagyan natin ng grease at saka oil yan. Yung medyo pang hold ng small gear natin dyan. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Dapat lalagyan mo talaga ng grease at oil yan kasi isa yan sa umiikot eh. At kaya dapat smooth siya. Kaya huwag mong kalimutan lagyan talaga ng grasa at saka oil. Yan guys, gagamit na naman tayo ng Singer oil for ating mga gears. Pag konti na lang yung oil reel natin, pwede itong gamitin. Yan, tas lagyan din natin yung mga body ng reel natin. Pwede din lagyan natin ng mga oil sa bearing natin. Yan guys. Ayan naman guys is, huwag niyong kalimutan gamitan ng grease at oil yan. Dapat meron yan. Like I said po, konti lang dapat ilagay mo sa grease niyan. Tapos lagyan mo din ng oil para mas smooth. Tapos ibalik mo sa tapat niyang lalagyan. Ayan guys. Tinatry natin kung umiikot ba. Okay siya pero mas dinagdagan natin ng oil. Tapos yung binalik natin yung bearing niya. Binalik na natin yung bearing natin. Yan. Okay na yan. Tapos, tinry natin kung iikot ba siya. Ayan o. Umiikot na siya guys. Na walang problema.
Tas binalik na rin natin yung tinatawag niya cover ng body niya sa isang side niya. Tas ayan, dito naman guys, binabalik na natin yung mga screw niya. Pero pag babalik nyo to, dapat lagyan nyo muna ng oil guys, para smooth pag itanggal nyo na ulit. Kasi mas better kasi na merong oil sa loob muna bago nyo ibalik yung screw. Kasi nakaka smooth yun ng screw nyo pag ayan guys. Diyan yun guys. Binabalik na rin natin yung mga yung kuha natin is yung screw. Binabalik natin. Pero hindi natin finul yung pag-ikot kasi lalagyan pa natin yan ng oil. Ayan guys, oh, nilagyan natin ng oil or pwede din singer. Ayan guys. Bakit ginanyan ko guys? Para yung screw natin, pag tatanggalin naman natin ulit yan, madali yang matanggal at hindi nag-stuck yan. Kaya ayan. Ayan, binalik na natin. Dito naman guys, ibabalik na natin yung bill niya. Tapos tinatry natin ikutin kung iikot ba talaga siya. Ayan o, tinatry natin. Kaya nakikita nyo naman smooth siya. Pero lagyan nyo pa din ng oil yan para mas lalong mag smooth yan. Tapos yung bolt niya is binalik na din natin. Ayan guys, makikita nyo binabalik na natin siya. Pero nilagyan na ulit natin ng oil yan kasi para mag smooth ulit yan pagtanggal natin. Dito guys, ibabalik na natin yung power knob niya sa ating rail. Una, nilagyan natin ng oil para mag-smooth yung lalagyan natin ng washer saka yung bearing. Sana pala mag-ingat kayo, baka makalimutan nyo. Dalawa po yung washer niya. Katulad ng sa akin is meron siyang dalawang washer saka yung bearing niya. Tas huwag niyo kalimutan na lagyan yung grasa saka oil yung washer niya saka yung bearing niya para lalong mag-smooth yung dalawa. Tas binalik na natin yung knob niya. Ayan. Tas yung isang bearing ng knob natin, nilagyan ulit natin ng grasa or grease. Saka natin binalik sa lalagyan niya. Ayan o. Ayan naman yan. Yan namang blue is yan yung thread lock na color blue para hindi mabilis matanggal yung knob natin. Dapat meron kayo nito pag naka power knob kayo kasi pag umiikot yung knob natin, nawala yan, natatanggal yan kasi hindi siya nakalock. Same din dito, nilagyan natin yung plastic niya ng cover ng thread lock. Dapat low lang kasi natatanggal yan pag kahit hindi mainit. Unlike yung sa pula, need mo yung iinit para matanggal. Kaya the best yung blue talaga para sa power knob natin. Ayan, nililinis na natin guys. Tapos binalik na natin sa reel yung handle niya. Ayan po.
Ayan guys, binabalik na natin ng drag. Ayun. Kita nyo na guys, smooth na smooth yung reel natin. Hihihi. Huwag nyong kalimutang maglinis talaga sa reel nyo para lalong tumagal yung reel at bearing nyo. Dito naman sa roller guide, lagyan nyo din ng oil yan, saka yung mga screw, lagyan din ng mga oil yan.